May isang lungsod sa Middle East na hindi napayapa tuwing gabi. Imbes na karaniwang ingay sa gabi, mas madalas marinig ang malalakas na pagsabog at tunog ng sirena. Wala pang opisyal na digmaan o formal na deklarasyon. Pero sa Tehran, ramdam na parang may mas malaking krisis na nagsisimula. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap ng mga leader, may mga pasilidad na nasusunog, may mga taong nagpoprotesta at may mga barko at eroplano na papalapit sa paligid ng Iran. May tensyon sa loob ng bansa at may presyon mula sa ibang bansa sa labas. Kapag sabay na nararamdaman ang ganitong sitwasyon, malinaw na hindi ito pangkaraniwang balita. May mas malalim na nangyayari at mahalagang maintindihan kung paano ito nagsimula at kung saan ito maaaring humantong. Kaya naman simulan na natin. Ito ang Tehran. At muli itong nababalot ng apoy. Wala pang opisyal na digmaan. Pero ang kabisera ng Iran ay parang nasa gitna na ng isang hindi nakikitang labanan. Natigil ang negosasyon. Naglabas ang Estados Unidos ng Emergency Evacuation Order para sa mga mamamayan nito sa Iran. Sa loob ng ilang araw, paulit-ulit na niyanig ng malalakas na pagsabog ang Tehran. Ayon sa mga ulat, umabot na sa 13 misteryosong explosions ang naitala mula noong February. Noong February 18, mas lalo pang tumaas ang tensyon. May sunod-sunod na pagsabog sa kabisera at sa mga kalapit na lugar. May mga ulat na ang ilan sa mga ito ay malapit sa mga pasilidad na konektado sa Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Sa isang lungsod sa lalawigan ng Tehran, may mga depo at pasilidad na sinasabing tinamaan. Ang lugar na iyon ay mahalaga para sa operasyon ng Revolutionary Guard. May posibilidad na may mga bahagi doon na konektado sa missile systems. Kapag may solid rocket fuel na naaapektuhan ng malakas na pagsabog, maaari itong magdulot ng mas malalaking sunod-sunod na explosion. Kasabay nito may makapal na itim na usok na nakita sa isang sensitibong military zone malapit sa kabisera. Doon nakaistasyon ang ilang elite units ng Revolutionary Guard. Ang ganitong mga lugar ay mahalaga sa pamumuno at utos ng pamahalaan. Pero hindi lang sa Tehran umiikot ang krisis. Sa timog, malapit sa Shiraz, may mga malalakas na pagsabog na narinig sa isang bulubunduking lugar. Matagal nang kilala ang area na yon bilang high security military zone. May mga ulat na may mga missile site at underground facility sa paligid. Kapag ganitong lugar ang naaapektuhan, hindi na ito basta aksidente lang. Sa hilagang kanluran naman, sa industrial city ng Tabriz, may ulat ng malakas na pagsabog sa isang energy facility. Kapag tinamaan ang mga pasilidad ng kuryente, apektado ang ekonomiya at araw-araw na buhay ng mga tao. At habang nangyayari ang lahat ng ito, wala pang opisyal na strike mula sa Estados Unidos. Pero ang tensyon sa rehiyon ay nasa napakataas na antas. May mga ulat na inililipat ng US ang malaking bahagi ng naval power nito papunta sa Middle East. Ang USS Gerald R. Ford ay papalapit sa posisyon kung saan maaari itong mag-operate malapit sa Iran. Ayon sa ilang eksperto, kapag ganito kalaki ang military build-up, maaring mangyari ang aksyon sa loob ng ilang araw kung may utos. Sa ngayon, walang malinaw na kumpirmasyon kung sino ang nasa likod ng mga pagsabog. Walang pag-amin, walang opisyal na deklarasyon ng digmaan, pero ang mga pagsabog sa Tehran ay totoo, ang usok ay totoo, at ang katahimikan bago ang unang opisyal na missile strike, yun ang mas nakakatakot. Ang tanong ngayon ay kung ito na ba ang simula ng mas malaking operasyon o bahagi lang ng matagal ng lihim na tunggalian. Sa gitna ng apoy at usok, isang bagay ang malinaw. Kaunti na lang ang oras bago may mangyaring mas malaki. Kapag pinagdugtong-dugtong ang mga pangyayari sa mapa, may mas malaking larawan na lumalabas. Hindi na ito mukhang hiwa-hiwalay na aksidente. Parang may planong gumugulo sa loob mismo ng bansa. May mga ulat ng pagsabog malapit sa ilang militia base sa paligid ng Tehran, tulad ng sa Malard, Safadash, Shar-e-Ray at Sabzevar. Kapag sabay-sabay itong tinitingnan, mahirap sabihing puro pagkakataon lang. May posibilidad na may mga taong kumikilos sa loob ng Iran na hindi agad nahuhuli. Habang may mga pasilidad na nasusunog, mas malalim ang epekto nito sa lipunan. Sa lungsod ng Abadan, may mga nagprotesta at sumigaw laban sa pamahalaan. Sinubukan ng rehimen na putulin ang internet, pero kahit madilim ang paligid, may mga sigaw pa ring maririnig mula sa mga bahay. Ipinapakita nito na may galit na hindi basta nawawala. Sa Tehran, may isa pang simbolikong pangyayari, ang bahay kung saan ipinanganak si Ruhollah Khomeini, ang nagtatag ng Islamic Republic, ay nasunog. Para sa ilan, hindi lang ito simpleng sunog. Isa itong simbolo ng paghamon sa mismong pundasyon ng rehimen.
Sa iba pang lugar tulad ng Yazd at Mashhad, may mga ulat na nagkaroon ng tensyon sa mga kalsada at may mga simbolo ng pamahalaan na tinanggal. Habang may pressure sa loob ng bansa, mas lalo rin itong naiipit mula sa labas. Ayon sa mga ulat, napakalaki ng military build-up ng Estados Unidos sa rehiyon. May daan-daang fighter jet at malaking bahagi ng naval power nito ang nakaalerto sa iba't ibang bahagi ng Middle East. Ang ganitong paghahanda ay hindi karaniwan. Madalas ito ang yugto bago ang mas malaking operasyon. Sa himpapawid, may mga fighter jet at missile defense systems na nakaabang. Sa dagat, papalapit ang USS Gerald R. Ford. Ang isang aircraft carrier ay parang lumulutang na base militar. May dala itong napakaraming aircraft at libu-libong crew. Kasama nito ang mga destroyer at iba pang barko para sa proteksyon. Hindi ito simpleng pagpapakita ng lakas kundi malinaw na pressure. Habang tumitindi ang pressure mula sa dagat at himpapawid, lumiit ang espasyo ng Iran para gumalaw. Kapag pinagsama ang internal unrest at external military build-up, napupunta sa masikip na sitwasyon ng rehimen. Sa parehong panahon, nagpahayag si US President Donald Trump ng suporta kay Benjamin Netanyahu pagdating sa posibilidad ng pag-target sa missile program ng Iran kung mabigo ang diplomasya. Sa puntong ito, malinaw ang sitwasyon. May tensyon sa loob at malakas na pressure mula sa militar. Ang tanong ngayon ay kung alin ang unang babagsak. Ang pamahalaan na may sariling problema o ang rehiyon na maaring madamay sa mas malaking digmaan. Kapag tuluyang bumagsak ang diplomasya, malinaw ang maaring mangyari. Nagbigay si Donald Trump ng senyales na handa siyang suportahan si Benjamin Netanyahu kung kakailanganin ng military action laban sa missile program ng Iran. Kung mangyari iyon, ang mga nuclear at missile facility ng Tehran ang magiging pangunahing target. Habang dumarami ang F-22 stealth fighters at B-52 bombers sa rehiyon, tumataas din ang pressure. Hindi lang ito pisikal na paghahanda. May psychological effect din ito. May mga pahayag si Trump na malinaw na patama kay Ali Khamenei. Isang beses sinabi niya na alam niya kung saan ito natutulog at dapat daw itong matakot. Hindi ito ordinaryong salita. Kapag ang leader ng isang bansa ay pinaparinggan ng ganito, may epekto ito sa loob ng sistema. Kapag hindi sigurado ang isang leader sa sariling seguridad, naapektuhan ng buong sistema. Kung kailangan niyang palipat-lipat ng lugar, mas mahirap magpatakbo ng operasyon ng maayos. At kapag naaantala ang mga utos mula sa itaas, nababawasan ang kumpiyansa ng mga nasa ibaba. Sa panig naman ng Iran, may mga matitinding pahayag din. May sinabi si Khamenei na kaya raw nilang magpadala ng aircraft carrier sa ilalim ng dagat. Malakas pakinggan. Pero habang may mga pagsabog sa loob mismo ng bansa, mas nagmumukhang simbolo ng tensyon ang ganitong mga salita. Kapag may mga military facility na tinatamaan at may sirena sa gabi, nababawasan ang imahe ng pagiging untouchable ng rehimen. Kapag nabawasan ng takot, mas maraming tao ang handang lumaban. May ulat din tungkol sa pagsabog sa isang base ng Revolutionary Guard. Kung ang isang lugar na itinuturing na matibay at ligtas ay natatamaan, nagdudulot ito ng tanong sa isipan ng publiko. Kung iyon ay natamaan, wala nang siguradong ligtas. Pagkatapos ng mga insidenteng iyon, nagdeklara ang rehimen ng state of emergency sa ilang bahagi ng Tehran. Isinara ang ilang pangunahing kalsada, pinahigpit ang seguridad. Pero sa parehong panahon nakaabang ang US Navy sa Persian Gulf. At sa loob ng kabisera, may mga pagsabog. Malinaw na ang presyon ay hindi lang mula sa dagat at himpapawid kundi pati sa loob ng lungsod. Hindi lang usapin kung sino ang unang magpapaputok kundi kung gaano katatag ang rehimen sa ganitong sitwasyon. Ang nangyayari ngayon sa Tehran ay kakaiba. Sa halip na magbantay sa mga hangganan, tila mas abala ang pamahalaan sa pagbabantay sa loob ng sariling kabisera. Parang mas iniisip nila ang banta sa loob kaysa sa labas. Noong gabi ng February 6, may isa na namang misteryosong pagsabog sa Hashmatiyah. Ang lugar na ito ay kilala bilang isa sa pinaka-secure na zone sa Tehran. Sa una, sinabi ng mga opisyal na simpleng sunog lang ito sa isang pagawaan ng kahoy. Pero ayon sa mga larawan at video na kumalat, mas seryoso ang nangyari. Ang gusaling nasunog ay sinasabing konektado sa General Staff Headquarters ng Iranian Armed Forces. May mga ulat na ang pagsabog ay nangyari sa loob ng isang support barracks na may kaugnayan sa Central Command. Ilang oras bago tuluyang naapula ang apoy. Sa mga video makikita ang mga sundalo na nagmamadali at ang tunog ng mga sirena sa buong lugar. Para itong eksena ng kaguluhan sa loob mismo ng sentro ng kapangyarihan.
May ilang eksperto na nagsasabing mahirap paniwalaan na basta na lang magkakaroon ng ganitong kalaking pagsabog sa isang lugar na mahigpit ang seguridad. Sa ganitong red zone, hindi dapat basta-basta may insidente na ganito kalaki. Ang oras ng pagsabog bandang 10:00 ng gabi ay kapansin-pansin din. Sa ganitong oras, kadalasan ay may pagpapalit ng shift ng mga gwardiya. Posibleng mas mahina ang koordinasyon sa sandaling iyon. Mas naging kapansin-pansin ang reaksyon ng rehimen pagkatapos. Agad silang nagdeklara ng state of emergency sa ilang pangunahing kalsada ng Tehran. Isinara ang mga entry at exit points ng lungsod. Naglabasan ang mga unit ng Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC, naka-full gear at nagsimulang mag-inspeksyon ng mga sasakyan. Sa normal na sitwasyon ng panlabas na banta, aasahan mong pupunta ang mga puwersa sa borders o sa air defense systems. Pero dito, ang focus ay nasa loob ng lungsod, sa sariling mamamayan. Sa mga checkpoint video, makikitang maingat na sinusuri ang mga trunk ng sasakyan. May hinahanap sila. May mga obserbasyon na tila ang focus ay sa maliliit na drone. Kung totoo ito, may malinaw na ibig sabihin. Hindi lang missile mula sa labas ang kinatatakutan. May posibilidad na ang banta ay nasa loob mismo ng Tehran. Ang gusaling na sunog sa Hashmatia ay maaring hindi tinamaan ng malaking bomba mula sa himpapawid. Posibleng mas maliit at mas tahimik ang ginamit. Isang uri ng pag-atake na mas mahirap makita at pigilan. At para sa isang rehimen, mas nakakatakot iyon. Dahil ipinapakita nito na ang panganib ay maaaring wala na sa hangganan. Maaaring nasa loob na ng sariling bakod. Kung ang pagsabog ay galing sa isang maliit na drone o kahit isang package sa loob ng lungsod, malinaw ang ibig sabihin. Ibig sabihin may buta sa seguridad at may seryosong problema sa intelligence ng bansa. Kung hindi kayang protektahan ang mismong kabisera, mahirap asahang kayang protektahan ang iba pang lugar. Ang nangyayari ngayon sa Tehran ay hindi simpleng lockdown. Hindi ito tungkol sa kalusugan. Mas mukhang kontrol ito sa politika. Binabawasan ang internet, hinaharang ang social media. May ilang public transport routes na pansamantalang itinigil. Kapag naputol ang daloy ng impormasyon, mas mahirap mag-organisa ng protesta. Kasabay nito nanawagan ng US State Department sa mga Amerikanong nasa Iran na umalis agad. Binanggit ang land borders tulad ng Armenia at Turkey bilang posibleng daanan palabas. Ibig sabihin, inaasahan ng Washington na maaring lumala ang sitwasyon. Hindi lang rally, hindi lang protesta, kundi posibleng mas malalim na gulo sa loob ng bansa. Ang paliwanag na sunog lang sa workshop ay hindi madaling tanggapin ng marami. Hindi ito ang unang beses na may ganitong paliwanag, kaya mas mahirap itong paniwalaan. Kapag hindi ligtas ang sariling headquarters, nagkakaroon ng duda kung kaya ba ng hukbo na harapin ang kalaban sa labas. Ang pagdududang ito ay kumakalat sa mga tao. Sa Abadan, matapos ang ilang linggo ng paghihigpit, may mga tao na muling lumabas sa kalsada. Direkta ang kanilang mga panawagan. Kapag sa isang mahalagang lungsod may ganitong kilos, hindi na ito simpleng protesta. Ipinapakita nito na may mas malalim na problema sa tiwala. Bilang sagot, pinutol ang internet sa ilang lugar at nagpadala ng armadong puwersa. Ang pagputol ng communication ay karaniwang hakbang kapag may krisis. Pero sa pagkakataong ito, hindi tuluyang tumahimik ang lungsod. Nag-iba lang ang paraan. Nang isara ang mga plaza, lumipat ang sigaw sa mga bubong at balkonahe. Sa gabi, may sabay-sabay na sigaw mula sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Ang mga rooftop at bintana ang naging bagong lugar ng pagtutol. Mahirap itong kontrolin. Hindi ito basta mapapatigil ng riot police o armored vehicle. Kapag hindi na kayang patahimikin ng lakas ang boses ng mga tao, nagbabago ang sitwasyon. Sa isang lungsod na may pressure mula sa loob at sa labas, bawat sigaw mula sa bintana ay may ibig sabihin. Ipinapaalala nito na ang laban ay hindi lang sa himpapawid o sa dagat, kundi sa loob mismo ng mga tahanan. Sa Mashhad may mga ulat na isa-isang ibinababa ang mga bandila ng estado mula sa mga poste. Ang Mashhad ay kilalang konserbatibong lungsod. Kung doon mismo inaalis ang mga simbolo ng pamahalaan, ibig sabihin mas malawak na ang pagtutol. Hindi na ito limitado sa isang grupo lang. Kapag ang dating matatag na lungsod ay nagiging sentro ng protesta, may malalim ng problema sa sistema. Sa Yazd naman may mga ulat na umatras ang ilang security forces habang hinahabol sila ng mga tao sa kalsada. Hindi lang ito simpleng pag-atras. May nabasag na takot. Matagal nang itinuturing na malakas at hindi natitinag ang security apparatus.
Pero kapag nakita ng publiko na kaya pala itong umatras, nagbabago ang pakiramdam ng kapangyarihan. Unti-unting nababawasan ang takot, hindi dahil nawala ang mga armas, kundi dahil nabawasan ang imahe ng pagiging untouchable. Sa ganitong sitwasyon, tila nagiging dayuhan ang rehimen sa sarili nitong mga lansangan. Mas simboliko pa ang pagkasunog ng bahay kung saan ipinanganak si Ruhollah Khomeini. Sa loob ng maraming taon, iningatan ito bilang museo. Para sa marami, ito ang simula ng Islamic Republic. Ang pagsunog sa lugar na iyon ay hindi lang simpleng vandalism. Isa itong simbolikong pagtutol sa mismong pundasyon ng sistema. Kapag ang galit ay nakatutok na sa pinagmulan ng ideolohiya, hindi na ito tungkol lang sa ekonomiya o araw-araw na problema. Mas malalim na ang issue. Sa ganitong kalagayan, mas tumitindi ang epekto ng anumang pressure mula sa labas. Habang may kaguluhan sa loob, may presyon din mula sa labas. Sa loob ng maraming taon, ipinakita ng Iran na may matibay itong suporta mula sa China. Pero ayon sa ilang ulat, sinabi ni Iranian President Pezeshkian na walang konkretong hakbang na ginawa ang China sa kritikal na sandaling ito. Kung totoo ito, maaaring makaapekto ito sa imahe ng rehimen. Dahil ang ipinakitang malakas na alyansa ay tila hindi kasing tibay ng inaasahan. Sa ngayon, dalawang uri ng presyon ang kinakaharap ng Iran. Sa loob may galit at pagdududa. Sa labas may military build-up at hindi tiyak na suporta mula sa mga kaalyado. Kapag sabay na nararamdaman ang pressure sa loob at sa labas, mas nagiging mahirap panatilihing matatag ang buong sistema. Ang tanong ngayon ay hindi na kung may krisis, kundi kung gaano pa ito katagal makakayanan. Kung totoo na walang bagong investment mula sa China, malinaw ang mensahe. Nag-iingat ang Beijing. Kapag may banta ng mas malaking digmaan o pagbabago ng rehimen, bihira ang bansang handang maglagay ng malaking pera sa delikadong sitwasyon. Kapag humina ang suporta ng isang malaking economic partner, lumiliit ang galaw ng isang estado. Mas mahirap punduhan ang seguridad. Mas mahirap panatilihin ang produksyon at supply. Mas mahirap kontrolin ang presyo at basic services. Habang nag-iingat ang China, iba naman ang interes ng Russia. Mahalaga sa Moscow ang Iran, lalo na kung may mga usaping may kinalaman sa military supply at regional influence. Pero kahit may tulong mula sa labas, may limitasyon ito. Hindi kayang palitan ng panlabas na suporta ang tiwala at stability sa loob ng bansa. Kung may problema sa loob, logistics, ekonomiya o public trust, hindi iyon basta naaayos ng ilang aircraft o kagamitan. Kapag pinagsama ang internal unrest at external military pressure, mas nagiging delikado ang sitwasyon. May tatlong posibleng mangyari sa sitwasyong ito. Una, maaaring magtagumpay ang diplomasya sa huling minuto at pansamantalang bumaba ang tensyon. Ikalawa, maaaring magkaroon ng limitadong airstrikes na hindi hahantong sa full-scale war, pero magpapalala ng instability sa loob. Ikatlo, kung sabay na lalakas ang protesta at external pressure, maaaring mas tumindi ang krisis sa loob kaysa sa labas. Sa ganitong sitwasyon, madalas ang pinakamalaking laban ay hindi agad sa hangganan, kundi sa loob ng bansa, sa tiwala ng tao, sa kakayahan ng estado na panatilihin ng kaayusan. Dahil kahit gaano kalakas ang isang hukbo, kung humihina ang suporta at kontrol sa loob, doon nagsisimula ang tunay na hamon. Sa huli, nakadepende ang direksyon ng krisis sa malinaw na solusyon at sa katatagan ng sistema. Kung tatanungin kung saan ang pinakamalaking laban, maaaring sabay itong nasa loob at labas. Pero kadalasan sa kasaysayan, kapag may bitak na sa loob, doon nagsisimulang mabago ang lahat. Sa ganitong klase ng krisis, hindi lang mga sundalo at lider ang apektado. Ang unang nakakaranas nito ay ang ordinaryong tao. Ang mga magulang na nag-aalala kung ligtas ba ang kanilang mga anak kapag may naririnig na pagsabog sa gabi. Ang mga estudyante na hindi alam kung tuloy pa ba ang klase kinabukasan. Ang mga negosyante na natatakot kung bukas pa ba ang tindahan nila kapag nagising sila. Kapag may sirena sa gabi at may usok sa umaga, nagbabago ang takbo ng araw-araw na buhay. Hindi na normal ang lahat. Kapag hindi sigurado ang tao kung ano ang mangyayari bukas, nag-iiba ang kilos nila ngayon. May ilan na nag-iipon ng pagkain. May ilan na nagtatabi ng pera. May ilan na naghahanap ng paraan para makaalis ng bansa. Kapag ganito ang sitwasyon, hindi lang military ang usapan. Usapan din ito ng tiwala. Tiwala sa pamahalaan. Tiwala sa seguridad. Tiwala sa kinabukasan. Kapag nagsimulang mabawasan ang tiwala, mahirap itong ibalik. Sa loob ng Iran, may mga pamilya na tahimik lang sa loob ng bahay. Pero sa social media, kahit may paghihigpit, may mga mensahe pa ring nakakalusot.
may mga video ng usok, may mga tunog ng pagsabog, may mga sigaw sa gabi. Kapag kumalat ang mga ganitong larawan, mas lalo itong nagdudulot ng kaba. Dahil kahit walang opisyal na deklarasyon ng digmaan, ang pakiramdam ng digmaan ay nandoon na. Samantala, sa labas ng Iran, maingat na nakamasid ang ibang bansa. Ang mga bansang malapit sa Strait of Hormuz ay nag-aalala. Kapag may nangyaring mas malaki, maaaring maapektuhan ang daloy ng langis. Kapag naapektuhan ng langis, tataas ang presyo ng enerhiya sa buong mundo. Kapag tumaas ang presyo ng enerhiya, ramdam iyon kahit sa mga bansang malayo sa Middle East. Ibig sabihin ang krisis na ito ay hindi lang problema ng isang bansa. May epekto ito sa mas malaking larawan. Sa ganitong sitwasyon, kahit maliit na pangyayari ay may malaking epekto. Isang maling salita o galaw lang ang pwedeng magpalala ng sitwasyon. Pwede itong maging simula ng mas malawak na aksyon. Kapag mataas ang tensyon, mabilis itong mauwi sa karahasan. Isang maling kalkulasyon lang ang kailangan. At kapag may unang opisyal na strike, mahirap nang umatras. Dahil kapag may nasaktan, may nasirang pasilidad at may nasirang reputasyon, mas tumitindi ang panawagan ng ganting atake. At doon nagsisimula ang sunod-sunod na gantihan. Ang tanong ngayon ay hindi lang kung may mangyayaring aksyon. Ang mas mahalagang tanong ay kung may kontrol pa ba ang mga leader sa bilis ng pangyayari. Dahil minsan kapag masyadong mabilis ang galaw ng sitwasyon, kahit ang mga gustong umiwas sa digmaan ay nadadala ng takbo ng pangyayari. Sa Tehran ngayon, sabay na nararamdaman ang dalawang bagay. Takot at pagod ang sabay na nararamdaman ng mga tao. Takot sa maaaring mangyari, pagod sa matagal na tensyon. Kapag ang isang lipunan ay matagal nang nasa ilalim ng pressure, mas nagiging sensitibo ito sa anumang bagong krisis. Isang maliit na insidente lang ang pwedeng agad lumaki. Sa kabilang banda, may mga taong umaasa pa rin na may lalabas na kasunduan, na baka sa huling minuto may magkasundong papeles, na baka may kompromiso, na baka bumaba ang tensyon bago pa ito tuluyang sumabog. Pero habang wala pang malinaw na kasunduan, patuloy ang paghahanda. Habang gumagalaw ang mga barko at eroplano, mahigpit pa rin ang pagbabantay sa lungsod. Sa ganitong kalagayan, ang bawat araw na lumilipas ay mahalaga. Bawat araw na walang digmaan ay pagkakataon para sa diplomasya. Pero bawat araw din ay maaaring paghahanda para sa mas malaking hakbang. Sa huli, ang tanong ay kung kaya pa bang pigilan ang sitwasyon o kung sapat na ang isang maling galaw para magbago ang lahat. Dahil kapag sabay na may apoy sa loob at presyon sa labas, ang isang bansa ay napupunta sa pinakadelikadong yugto ng krisis. At sa ganitong yugto, hindi lang lakas ang mahalaga, kundi malinaw na isip. Kailangan ng malinaw na isip at tamang timing. Kung wala ang mga iyon, ang maliit na bitak ay pwedeng maging malaking lamat. Kapag lumaki ang problema, mahirap na itong ayusin. Sa ganitong sitwasyon, mahalaga ang bawat desisyon ng mga leader. Isang maling utos ay maaaring magdulot ng seryosong epekto. Isang maling basa sa kilos ng kabilang panig ay pwedeng magpalala ng tensyon. Hindi lang ito tungkol sa lakas ng armas o dami ng sundalo. Tungkol din ito sa maingat na pag-iisip at pagpili ng tamang hakbang. Kapag nagmadali ang isang panig, maaaring gumanti ang kabila. Kapag gumanti ang kabila, mas lalong lalawak ang problema. Sa ganitong klase ng krisis, mas mahirap pigilan ang digmaan kaysa simulan ito. At kapag nagsimula na ang putukan, hindi agad ito natatapos sa loob ng isang araw. Maaring tumagal ito ng linggo o buwan. Maaring madamay ang mas maraming bansa at maaring mas maramdaman ng mga ordinaryong tao ang epekto nito sa presyo ng pagkain, gasolina at trabaho. Kaya habang may pag-uusap pa, may pagkakataon pang maiwasan ang mas malaking gulo. Sa ganitong sitwasyon, bawat oras ay mahalaga. Bawat bagong balita ay sinusuri ng mga lider at eksperto. Isang maliit na insidente lang ang pwedeng magbago ng direksyon ng mga susunod na mangyayari. Kapag mataas ang tensyon, mabilis kumalat ang takot at haka-haka. At kapag may maling desisyon sa maling oras, pwedeng lumala ang sitwasyon ng hindi inaasahan. Sa ngayon, nakatingin ang buong mundo sa nangyayari. Umaasa ang lahat na hindi ito mauwi sa digmaan.